Hello everyone! So i-discuss ko today tungkol sa supernatural psychology. Again, paulit-ulit kong sinasabi, favorite na set of lectures ko yan, ang supernatural psychology. Pag-uusapan natin yung supernatural psychology of morality and ethics. Kaway-kaway dyan yung mga mababait, pati na rin yung mga salbahe. Yan. Kasi 'di ba, when you hear the words morality or ethics, may kinalaman yan sa mababait at mga salbahe. So panoorin niyo tong lecture na to para maintindihan nyo bakit kayo salbahe or bakit kayo mabait. Anyway, God's word muna tayo. Isaiah, if there is one biblical verse very related to morality and ethics, ito yon. Woe to those who call evil good and good evil. Binabaliktad. Yung mabuti, tinatawag na masama. Yung masama, ginagawang tama. Usong-uso ngayon yan, as you will see later as I go along. So yung mga ganitong topic sa psychology, usually it will fall under moral development. Pinag-aaralan yan sa general psych, pwede rin sa developmental psychology. So ang moral development is a topic in psychology where we talk about paano ba nade-develop, paano ba nabubuo yung ability natin to identify ano yung mga tamang bagay sa buhay na dapat gawin at mga maling bagay sa buhay na dapat nating iwasan. Now, let me just present this statement to you. As I go along this lecture, isusupport ko na totoo talaga tong statement na to. Hindi porket dapat, ibig sabihin tama. Hindi porket hindi dapat, ibig sabihin mali. Gets nyo? Ulitin ko. Hindi porket dapat, ibig sabihin tama. Hindi porket hindi dapat, ibig sabihin mali. As I go along, magme-make sense yung quotable quote ko na yan. Okay? So going back to our title, Supernatural Psychology of Morality and Ethics, alamin muna natin yung ibig sabihin ng morality. Ang sabi ng APA in their online dictionary, ito raw ang ibig sabihin ng morality. I-pause nyo na lang yung video if you need to, but I enlarged. Pinalaki ko yung mga important words. Ang morality may kinalaman sa right conduct. Siyempre, totoo rin yung kabaliktaran, kung may right conduct, may wrong conduct. There can be no right without wrong, there can be no wrong without right. So the fact na pinag-uusapan natin yung right dito, yung tama, it assumes na merong mali. Kasama na rin yan under ng morality. Pinag-uusapan natin sa morality kung ano yung acceptable or unacceptable. So lahat ng tao, kung tao ka, meron kang sense of morality. Alam mo ba kung ano ang tama o mali? Isa yan sa mga mahalagang psychological ability natin, your ability to identify what's right from what's wrong. Dapat na-differentiate mo. Hindi pwedeng lahat sa'yo neutral. Dapat may distinction ka na may mga bagay sa buhay na tama, may mga bagay sa buhay na mali. So testingin natin kung meron ba kayong sense of morality. Magbigay ng mga gawain na sure kang tama. As many as you can in 5 seconds. Sige, ano yung mga bagay sa buhay na generally pag ginawa ng isang tao, tama? And everybody would agree na tama yon. Let me give you some examples. Rumespeto sa matanda. Yan, tama yan. Mag-aral ng mabuti. Tama yan. Diba? Ano pa? Huwag kang pumatay ng tao. Yan, tama yan. Oh, in connection to that, kasi ito knowledge-based lang to eh. Alam mo ba yung mga bagay na tama, iba pa yung moral behavior. This is moral reasoning in the literature. Alam mo ba yung mga bagay na tama at bakit tama yung mga behaviors na yon, pero iba pa kung ginagawa mo o hindi. Kailan ka huling nakagawa ng tama? In 5 seconds, recall. Kailan yung huling araw na gumawa ka ng something na tama? Yan, nagbigay ka ng pera sa nangangailangan. Kailan yon? Tumulong ka sa isang matanda. Yan, ano pa? Nag-donate ka ng dugo para madugtungan yung buhay ng isa pang tao. Lahat ng sinabi ko, kung ginawa mo yon, ibig sabihin meron kang sense of morality. Nagigets nyo? O, ngayon, ito naman, magbigay ng mga gawain na sure kang mali. Sabi ko nga, kung may correct, kung may right, may wrong. So, parte rin to ng morality mo. Alam mo ba yung mga bagay na mali? Mapapaliwanag mo ba sa akin, may explain mo ba sa akin kung bakit mali yon? That's moral reasoning. Iba pa yon sa moral behavior. Kailan ka huling nakagawa ng mali? Tsaka nakaka-curious, ano kaya mas marami? Yung mga bagay na ginagawa mong tama o yung mga bagay na ginagawa mong mali? Yan, siguro dito nagkalat, no?
Tama ba? Nagkalat yung mga ginawa mong mali. Nangopya ka sa exam. Sinuntok mo yung seatmate mo kasi hindi ka binigyan ng yellow pad. Minura mo yung sumingit sa yung jeepney. Binabaan mo ng bintana, minura mo. Yan, mga bagay na mali yan. Nagigets nyo? So I hope those slides I presented here help you familiarize yourself kung anong ibig sabihin ng morality or sense of morality. Basta ang bottom line lang, paano mo malalaman kung meron ka bang sense of morality, alam mo, maipapaliwanag mo kung bakit ang mga bagay tama or mali, at the same time, ina-apply mo yung tama at mali. Ginagawa mo yung tama, iniiwasan mo yung mali. Iba pa yung moral reasoning sa moral behavior, but you combine the two. Reasoning man yan or behavior man yan, under pa rin yan ng moral aspect mo bilang tao. Nagigets nyo? Yun yung ibig sabihin ng morality. Saan galing yung morality? Siyempre, dahil supernatural psychology yung framework that I'm using, I would be explaining this using a supernatural being who is God. Diba? He is the ultimate supernatural being. So, the source of morality, kaya natin na-identify yung tama at mali kasi nanggaling yan sa creator natin, sa designer natin who is divine in nature. Like for example, in the Bible, marami mga passages na nagpapakita that God, yung nature niya, alam niya yung tama or mali. Siya yung source ng tama. For example, sa Psalm, sinabi yan, "For the Lord is righteous. He loves justice. The upright will see His face." Yung mga ganyang statement proves na talagang ang Diyos ang source ng tama. Another example would be yung sa Psalm 145. The Lord is what? Righteous in all His ways and kind in all His deeds. So this supernatural being, I would say, in the supernatural framework, siya yung source ng tama. And the things that we do na against doon sa nature ng creator natin, who is righteous, yun yung nagiging mali. Now, fast forward, ito yung nature ng Diyos, di ba? Nasa nature niya yung pagiging tama. Fast forward, itong Diyos na to, who is the source of morality, created humans in His own image. Yan yung Genesis 1:27. Popular verse yan. Alam ng mga students ko yan. Paborito ko itong binabasa sa klase. "And God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them." So, mahalaga dito yung words na in His own image. Ibig sabihin yan, spiritually, na-inherit natin, ang tawag ko dyan spiritual heredity, na mana natin sa Diyos, yung appetite natin, yung ability natin to identify what's right. Nung ginawa ng Diyos ang tao by nature, meron tayong appetite, meron tayong kagustuhan na gawin yung tama at iwasan yung mali. In fact, in another passage, ang sinabi pa dyan, yung sense of rightness of God, yung kanyang sense of morality, it's written deep inside our hearts. So pag tao ka by nature, alam mo kung ano yung tama at ano yung mali sa buhay. Meron ka ng sense of morality. Parte yan ng pagiging spiritual being mo. Now, that is a very deep statement to make. Meron ba tayong mga hard evidence na talagang meron tayong law of God in our hearts, that deep inside, bilang mga spiritual beings, alam natin yung tama at mali? Actually, meron. You just have to observe. Ano ang isang matibay na evidence na talagang ang tao by nature, meron tayong concern for what's right and what's wrong, yung universality ng batas. Diba ang sabi sa Deuteronomy, God will put law in our hearts. We are moral creatures. We are moral beings. Gusto natin ginagawa yung tama at iwasan yung mali. Kaya tayo gumagawa ng batas. Yan ang essence ng batas. Sulat natin kung ano yung mga dapat gawin at hindi dapat gawin. Bakit mo dapat gawin yan? Kasi yan yung tama. Bakit mo hindi dapat gawin yan? Kasi yan yung mali. Nagigets nyo? Kaya tayo may batas. Lahat ng parte, lahat ng country sa buong mundo may batas. Tama ba? Correct me if I'm wrong. Meron ba kayong nakitang country or kahit tribo na kapag pumunta ka doon, anything goes? Gawin mo lahat ng gusto mo, lahat neutral. Wala. Law is universal among all human societies. Walang human society ang magiging successful kung wala silang batas. At paano pinapairal yung batas? Kaya meron tayong justice system. Justice system executes kung ano yung nakasulat sa mga batas na ginawa ng tao.
ire-reward natin yung mga taong gumagawa ng tama. Hindi natin sila ikukulong, bibigyan natin sila ng mga parangal, ng mga certificates, yung iba, bibigyan ng tax exemptions. At paparusahan natin yung mga taong gumagawa ng mali. Ikukulong, may mga penalty, ididemanda, so on and so forth. Nagigets nyo? So the fact na walang parte ng mundo, lahat ng country merong law, merong justice system is a strong evidence. Malakas na suporta yan sa claim ng Bible na ang tao talaga by nature. Meron tayong concern kung ano ang tama at sa kung ano ang mali. In fact, in another passage, i-share ko na lang din, no? Dito sa Proverbs, ang sabi, ang tao by nature, we hate evil. Deep inside our conscience, alam natin na dapat natin iwasan yung evil. Kaya nga, gumagawa tayo ng mga different ways. And this is universal, no? Different ways on what to do with people who do evil. Parte ng justice system yung pagpapakulong, for example. Universal yan. Parte ng justice system yung death penalty. Although ito hindi to universal. But the idea is the same. Diba? Makulong ka man or ma-death penalty ka man ng gas chamber or ng lethal injection, ano ang common denominator in these two slides? We hate evil. We do something to people who constantly do evil in our society. Bakit ayaw natin ng evil? Saan natin nakuha yan? Namana natin yan sa Diyos na ang nature niya is righteousness. Na-translate yon sa mga tao through, yun na nga, paggawa ng batas at pag-establish ng mga justice system. O, diba? Yan yung example ko sa macro level. But to further give support that indeed, si Lord, binigyan tayo ng moral laws in our hearts. Pwede mo rin i-apply to sa personal level eh. Kaya lahat ng tao, and again, this is universal, merong konsyensya. Conscience. When was the last time naranasan mo yung konsyensya mo? Sana naman kahapon lang or kanina lang. 'Di ba? Sana naman yung sagot mo dito hindi yung nung 5 years ago ko pa naranasan yung conscience ko, 'di ba? Ang sama mo namang tao pag ganun ka. Actually, every day we experience our conscience. Pag napupunta tayo sa mga moral situations, tutulong ba ako o hindi? Mangungopya ba ako o hindi? Babayaran ko ba utang ko o hindi? Mumurahin ko ba o hindi? Laging involved yung conscience mo in those situations. And again, bakit ka merong konsyensya? Parte yan ng pagiging spiritual being mo. Spiritually, you inherited your conscience from the nature of God who designed you. Diba? Inuusig ka ng konsyensya mo na gawin mo yung tama at iwasan mo yung mali. So, lahat ng sinabi ko, under yan ng morality. If I'm going to paraphrase, anong ibig sabihin ng morality? Based on the APA Online Dictionary, ito lang ang sasabihin ko, ano ang tama at mali, sabi ni Lord. That's what you mean by morality. Iba pa yung moral development. Ito na yung pang DevPsych. Sabi ng APA, ito yung moral development, ito yung definition, ito yung pinag-aaralan natin, kaya pinag-aaralan ito sa DevPsych, no? We study the formation. We study the gradual changes of how people think what is right and what is wrong. Pero meron akong problema dito sa definition ng APA. Meron akong ayaw na mga words dito na gusto kong palitan. Ayoko yung words na gradual formation. Kasi tinan nyo, basahin nyo. Gradual formation of an individual's concept of right and wrong. Parang ang assumption nun is yung right and wrong nakadepende yan sa tao. Pinag-aaralan natin kung ano ang sasabihing tama o mali ng isang tao as time goes by. I find a problem with that definition. Ayoko ng gradual formation of concept of what's right and wrong. Kasi yung right and wrong hindi siya gradual formation. Bago pa pinanganak ang tao, meron ng right and wrong. Kasi nga, si Lord ang nag-establish nun. Nung ginawa ng Diyos ang mundo, ang universe, the heavens and the earth, meron ng mga bagay na tama at mali. Ang tawag doon, objective moral truths or objective moral laws in some textbooks. May tama at mali na. Hindi yan nakadepende. Hindi yan nakadepende sa gradual formation of a person. No. Kaya ayoko yung terms na yan. It's not the person who determines what's right and wrong. Kaya papalitan ko yan eh. Ang gusto kong gamitin, gradual awareness or discovery of what's right and what's wrong. Yan yung tama. Kaya nalagyan ko ng check dito. Ito, mali.
Okay? Ayoko ng gradual formation, dapat gradual awareness and discovery. Dinidiscover mo lang kung ano yung tama at ano yung mali. Ulitin ko, yung tama at yung mali, nauna pa sa iyan. Mas matanda sa iyan. Unang nag-exist ang tama at mali, bago yung tao. Yung tao, madidiscover lang niya yung tama at yung mali. So to put that in an illustration, ganyan dapat yung tingin natin sa moral development. Meron ng existing right and wrong that is deep within our hearts. So sa moral development, pinag-aaralan natin kung ano yung mga stages sa pinagdadaanan ng isang tao para ma-discover niya yung mga objective right and objective wrong written in our hearts. Nagigets nyo? Again, sabi dito sa pulang bilog, awareness ang nade-develop sa moral development. Pinag-aaralan natin kung paano nade-develop yung awareness mo sa kung ano ang tama at ano ang mali. Pero yung tama at yung mali, nauna sa iyan. And according to Lawrence Kohlberg, kilala natin yan, asawa ni Mrs. Kohlberg, right? Alam na mga students ko yan, tawang-tawa sila sa joke ko na yan. Ang sabi ni Kohlberg, yung gradual discovery natin of what's right and what's wrong comes in 2 stages. Stage 1 hanggang stage 6. Pero hindi ko na i-discuss to. Siguro I'm going to talk about this in another lecture. Nagigets nyo? So, 3 insights about morality. Based sa mga sinabi ko so far about morality, ito yung una nating matututunan that right and wrong exist. Merong tama at merong mali at nauna ang tama at mali sa'yo. Hindi ikaw ang nagde-determine ng what's right and what's wrong. Kaya ang application yan, do the right thing and resist the wrong thing. O, pang positive psychology. Shout out dyan sa mga estudyante ko ng positive psychology. Kung gusto mong pataasin yung well-being mo, may kinalaman ng morality dyan. How can you use the concept of morality to improve well-being? Eto, apply mo. Damihan mo yung mga bagay na ginagawa mo na tama at iwasan mo yung mga bagay na mali. Gawa ka ng gawa ng tama, iwasan mo yung mali, for sure sasaya ang buhay mo. Sabi yan ng wisest man in Old Testament, di ba? The path of the just is like the shining sun. Ibig sabihin ng just, ito yung mga taong laging tama yung ginagawa. Ginagawa nila yung mga bagay na dapat mong ginagawa. Morally right. Pag ginawa mo ron ng ginawa yan, tulong ka ng tulong sa ibang tao. Ini-improve mo yung buhay ng ibang tao. Wini-worship mo yung dapat i-worship, who is God Himself. Ano nangyayari? Positive things. You become like the shining sun that shines even brighter unto the perfect day. Pero kung lahat ng mali ginawa mo, nagnakaw ka, yung 10 Commandments, lahat sinuway mo, lahat ng batas ng tao sinuway mo, nagparking ka sa no parking, minura mo yung traffic enforcer, nagnakaw ka ng tinapay sa 7-Eleven, nangongolekta ka ng mga maling behaviors, ang sabi ng Proverbs, hindi maganda yung outcome. The way of the wicked, yun, wicked. Nangongolekta ka ng mga maling behaviors is like darkness. They do not know what makes them stumble. You stumble. Kaya nga kung babasahin mo tong Proverbs 4:18-19, magkakaroon ka ng conceptual framework dyan na pwede mong itest sa psychology. Kaya kaway-kaway dyan sa mga taong naniniwala na ang psychology hindi dapat sinasamahan ng Bible. Kasi ang Bible, punong-puno ng conceptual frameworks na pwede mong itest scientifically. And based on Proverbs 4:18-19, pwede mong itest yan eh. Diba? Morally right behaviors, based on this passage, is a predictor of of well-being. Sorry, hindi ko pala napalitan. Subjective well-being. O, diba? Testable yan. Hanap ka lang ng instrument that can measure this, hanap ka ng instrument that can measure this, and then i-simple linear regression mo lang yan. Ang hypothesis natin based on this passage is, mas mataas ang morally right behaviors mo, gawa ka ng gawa ng mga tamang mga bagay sa buhay, tumataas yung well-being mo. And I'm pretty confident because this comes from the Bible, yan talaga yung makikita natin. Wala lang akong time eh. Pero pag ako nakakita ng time, gagawin ko yung research na yan. No, to show that what Proverb is saying is true. Pampasaya ng buhay ang gumagawa ka ng mga bagay na tama. Amen? Insight number 2, right and wrong don't depend on you. Ito yung sinasabi ko kanina. Huwag mong sabihin, huwag mong isipin na nakadepende sa'yo, ikaw ang magdedetermine kung ano ang tama at anong mali. Tapos magagalit ka kapag kinokorek ka. Uy, mali yung ginagawa mo, ano sasabihin mo?
Para sa akin, tama yung ginagawa ko eh. Kung mali para sa'yo yung ginagawa ko, pero tama para sa akin, ako masusunod. Respect mo ko. Yan. Naiinis ako sa mga ganyang reasoning. Kasi nga, yung pagiging tama at pagiging mali does not depend on human beings. These things are objective. Nag-e-exist na yan bago ka pa pinanganak. Kaya ayoko yung mga ganitong expression ng self-love movement na naman. That's why I believe self-love movement teaches people how to be immoral. Sasabihin niyang self-love movement, follow your heart, listen to your voice within, follow your North Star. Hindi ganyan dapat ang morality. Hindi nakadepende sa iyo kung ano ang tama at anong mali. I-discover mo kung ano ang tama at anong mali, and then sundin mo. Hindi yung gagamitin mo yung emotions mo to guide you kung ano ang tama at anong mali. That's a very dangerous thing to do, by the way. Huwag niyong gagamitin yung mga feelings nyo as basis kung ano ang tama at anong mali. Masarap, therefore tama. Ang nag-i-struggle ako, therefore mali. That's a very poor application of morality. Again, i-discuss ko yan in some other lectures. No? Insight number 3, the brain did not create morality. Please lang. Sabi ko nga kanina, ang right and wrong objective. Hindi nanggaling sa tao. Nag-e-exist na yan before human beings. May mga katuruan, especially sa evolution, yan yung sinasabi na yung sense of morality daw natin, going back to evolution, once upon a time, nagsimula raw yan sa brain. Lumaki na lumaki yung brain, dumami yung mga neurons, to the point na merong point ng human evolution, doon nanggaling yung sense of what's right and wrong natin. Kaya daw na-invento yung morality kasi lumaki yung brain. May certain point in human evolution na yung point na yon, doon nabuo yung morality mali. Kahit wala pang tao, meron ng sense of what's right and what's wrong. After all, itong statement na to, questionable to eh. Kasi yung brain tsaka yung morality, they are essentially different. In a more technical term, no, sa philosophy, they are ontologically different. Ang brain, physical. Ang morality, divine. Non-physical. Diba? And in the field of metaphysics, physical cannot create something that's divine. Hindi pwede yon. Laging superior ang divine over the physical. So the brain, hindi pwedeng siya yung nag-create ng morality. Nagigets nyo? Imposible na yung brain cells, yung mga neurons natin, yung mga hormones natin dyan, yan pa pala yung gumawa ng moral laws. Hindi. Meron nang nag-e-exist na moral laws in the first place. Hindi yan nanggaling sa evolution ng brain. Shout out dyan sa mga nagsasabi na ang brain ang gumawa ng evolution. It's just not possible. Alright? Anyway, now let's move on to ethics. Ready? We're done with morality. Punta tayo sa ethics. Ang ethics naman, ito ang sabi ng APA Online Dictionary. May kinalaman din yan sa tama at mali. So kung ganun, anong kinalaman yan or anong pinagkaiba niyan, sa morality? Ang pinagkaiba ng ethics sa morality is sino ang nagde-determine. Remember, in morality, ano ang nagde-determine? Divine. Divine law. Objective moral laws. Si Lord. Ang ethics, if you see the definition, yun. Ano ang tama at mali, sabi ng mga tao. May grupo ng mga tao, siguro may mga credentials yung mga yan, may mga PhD yung mga yan, tinitingala na mga tao yung mga yan, nagtipon-tipon yung mga taong yun, sila ang gumawa ng what's right and what's wrong na tinawag nilang ethics. Nagigets nyo? Kaya, meron tayong tinatawag na business ethics. Sino gumawa ng business ethics? Mga tao. Specifically, mga big time na mga businessman. Diba? Kaya tayo merong sports ethics. Sino gumawa niyan? Yung mga taong authority sa sports. Yung mga dating athlete siguro, yung mga namumuno ng mga sports organizations, yan. And of course, being a psych major, may tinatawag tayong psychology ethics. Sinong gumawa ng psychology ethics? Di yung mga big time na mga psychologists. Nagtipon-tipon yung mga yan, yung may mga PhD, yung may mga maraming researches, yung mga respetado sa society, nagtipon-tipon sila, nag-isip sila kung ano yung mga bagay na tama at mali within the field of psychology. Kaya nagkaroon ng code of ethics. Nagigets nyo? A very common question students ask me when I talk about ethics, anong pinagkaiba ng ethics sa law? Yung law, behavioral.
Ang sinasagot natin sa law, paano natin i-apply ang isang ethics? Nagigets nyo? Ethics is what is. Ano yung tama at ano yung mali? Yung law, gagawin mong behavioral. Dahil ito ang tama at ito yung mali, ito yung specific na dapat mong gawin para matupad ang isang ethics. Nagigets nyo? Let me give you one example, yung simpleng no parking. Yung no parking, yan yung law. Yan yung batas. Yan yung behavior. Na pag may nakita kang ganyang sign sa Vito Cruz, sa Quirino, sa Divisoria, sa Recto, o kahit saan may makita kang ganyang sign, anong behavior gagawin mo? I-under mo yung kotse mo, huwag kang mag-park dyan. Ikot ka ulit, hanap ka ng parking na pwede. Yun yung behavior. Yun yung batas. Pero ano yung ethics behind the law? Ito yung ethics. Generally, lahat ng tao nag-agree na dapat i-practice natin yung courtesy. Isipin natin yung ibang tao. Nakapark ka dyan, paano maglalakad ang pedestrian? Sidewalk yung pagpaparkingan mo. Generally, people agree na dapat hindi nakakaistorbo yung kotse mo sa proseso ng society. Paano papasok yung bumbero at papatayin yung apoy kung yung kotse mo nakaharang dyan sa eskinita? Kaya hindi ka pwede mag-parking dyan para walang maistorbo. Kapag may emergency, marerespond ka agad yung emergency kasi yung kotse mo nakapark sa tama. Nagigets nyo? Yun yung ethics. More on conceptual ang ethics. What is? Yung law, behavioral. Nagigets nyo? Pero ang pinagko-compare natin dito in this lecture, morality and ethics. So tatanggalin natin yung law. No? Morality is not the same as ethics. Baka nalimutan nyo na, ito yung pinagkaiba. Morality, anong sabi ni Lord? Ethics, anong sabi ng mga tao in connection to what is right and what is wrong. Nagigets nyo? Ano ang tama at mali? Sabi ni Lord, morality yon. Ano ang dapat at hindi dapat? Sabi ng mga tao, ethics yon. Two different things. Now, ito yung question of the day natin. What should guide the psyche in our everyday life? Kasi whether that's ethics or morality, dapat may nag-guide sa atin para mas maging maayos yung behaviors natin. Ano dapat ang pipiliin nating susundin? Yung ethics ba o yung morality? Ito yung channel na diretsa ang sumagot. Ayoko yung depende. Ayoko yung kayo bahala mag-isip. Sasabihin ko kung ano yung tama. Sana okay lang yon. So to answer this question, I would pick morality. Yan dapat ang nag-guide sa psyche mo. Nag-guide sa thinking mo, nag-guide sa emotions mo, nag-guide sa actions mo, morality. Paninindigan ko, no, I'm going to support. Bakit ko pinili yung morality over ethics in guiding our psyche? Kasi, rebihin natin, may kinalaman yan sa source. May kinalaman yan sa source. Ano ba ang source ng ethics? Ano ba ang source ng morality? Unahin natin yung morality. Diba? Reviewin natin, ano ang source ng morality? Na ito yung pinopromote ko to guide our thinking, emotions, and behaviors. Ang source of morality is God Himself, the author of life, the creator of the entire universe, the creator of the human psyche. Ano ba ang track record ng Diyos para sundin natin kung ano yung sinasabi niyang tama or mali? Well, ang Diyos, alam niya lahat. Sabi sa 1 John, He knows all things. At ang laki ng implication niyan in understanding morality. If God knows all things, and He says what's right and what's wrong, and He knows all things, anong ibig sabihin nun? Hindi ako magdududa na yung sinasabi niyang tama, talagang tama, at yung sinasabi niyang mali, talagang mali, kasi He knows all things. Ayoko makinig sa isang tao na sasabihin sa akin, eto gawin mo, eto yung wag mong gawin, at hindi niya alam lahat. Nagigets nyo? A simple analogy siguro will further strengthen my argument here. Parang cellphone. Diba? Pag-usapan natin yung user manual ng isang cellphone. Anong user manual ng cellphone yung pipiliin mong sundin? Siyempre, gusto nating basahin yung user manual para magamit natin na maayos yung cellphone na binili natin, na ang mahal, kasi top of the line. May dalawang klaseng user manual in this example. Yung unang user manual ng phone is sinulat ng tao na gumawa ng phone. Siya yung inventor. Okay? Ginawa niya yung phone, dinevelop niya, pinasukan niya ng mga technology, tinesting niya, alam niya yung mga sulok-sulok na mga parte ng cellphone na yan, ginawa niya ng user manual.
Ano yung mga dapat gawin at hindi dapat gawin para magtagal yung cellphone na yan. Yun yung version 1 ng manual. Coming from the designer himself. Versus, yung pangalawang manual dito is galing sa consumer. So, binili lang niya yung cellphone na yon, tapos pinag-aralan niyang gamitin yung cellphone, tapos marami siyang time siguro, wala siyang pasok, bakasyon niya, wala siyang magawa, ginawan niya ng user manual yung phone. Nagigets nyo? Ginawan lang niya ng user manual based sa experience niya doon sa cellphone. Tanong, anong user manual yung mas confident kang susundin mo? Yung manual na ginawa ng designer o yung manual na ginawa ng consumer? Yan, sana naman kung nasa matino kang pag-iisip, ang pipiliin mo, syempre yung manual na galing sa designer. Kasi siya yung designer eh. Alam niya yung pinakasulok-sulukan ng cellphone. Alam niya kung eksakto kung ano yung mga tama at mali tungkol sa cellphone na ginawa niya kasi nga siya yung designer. Kaya pipiliin mo yung manual na sinulat nung nag-design ng cellphone more than the manual na sinulat lang ng isang consumer na hindi naman niya alam lahat tungkol sa cellphone. Nagigets nyo? Ganun din when it comes to morality. Anong pipiliin mong sundin na listahan ng tama at mali? Yung gumawa ng buhay, yung gumawa ng reality, o yung mga tao na nilagay lang sa reality? Doon ka na lang sa gumawa ng reality. 'Di ba? That's why in the Bible, God is considered as the ultimate judge. 'Di ba? Paulit-ulit sinasabi yan sa Bible during the end of days. During the end times, ano mangyayari? Judgment day. And during that day, God will judge our lives based on what we did wrong and based on what we did right. Now, in that day, meron bang pwedeng mag-appeal? 'Di ba sa human law, pwede kang mag-appeal, talo ka sa local court, pwede mong i-apela sa Court of Appeals. Ang sagot, during this day, hindi pwede. Bakit? Kung ano mang judgment ang ginawa ni Lord sa iyo during this day, yan na yon. Tama yon. Bakit? Because He knows all things. Wala siyang na-miss na ebidensya. Kitang-kita niya lahat ng ginawa mo. Kaya yung judgment niya sa moral behaviors mo, sa moral reasoning mo on this day is 1,000% accurate. There's no such thing as Court of Appeals in the divine perspective. Kaya yung kasabihan that only God can judge me, di ba marami nagpapatato niyan? Yan yung essence niyan eh. Bakit? Why do we allow God to judge us? Hindi pwedeng kapitbahay natin, hindi pwedeng kapatid mo, hindi pwedeng ninong mo, hindi pwedeng teacher mo ang mag-judge sa'yo. Bakit? Marami silang mga bagay na hindi alam tungkol sa'yo. Na baka kapag ginudge ka nila, mali yung judgment nila because of the things that they don't know about you. Nagigets nyo? Pero si Lord, because He knows all things, whatever judgment He gives you, sure ball, tama. Edi dyan ka na lang makinig, sundin mo na lang yung morality ng being na gumawa ng reality. Nagigets nyo? Ang isa pang attribute ng Diyos na gustong-gusto ko, that I hope will encourage you to follow the morality of God would be His immutability. Di ba sinabi yan, the Lord does not change. Di ba sa psychological testing, mahalagang attribute ng isang psychological test yan. Hindi pa bago-bago, consistent. Di ba? Kaya sabi ko dito, reliability, is that you? So when you follow the morality of God, makakaasa ka na reliable yan. Kasi hindi yan papalit-palit. Kung ano sinabi niyang tama, yun yun. Kung ano sinabi niyang mali, yun yun hanggang matapos ang mundo. Kasi yun na yung attribute niya. Yun na yung tama at mali niya. At hindi siya nagbabago. Isipin mo na lang kung yung sense of morality mo pabago-bago. 'Di ba? Halimbawa sa basketball. Bagu-baguhin mo yung rules ng basketball. MWF walang foul. TTHS may foul. Weekends walang traveling. Weekdays may traveling. Magulo ang laro. Gugulo yung laro. Nagigets nyo? That's one of the reasons kung bakit minsan ang buhay ng tao gumugulo when it comes to morality. Because when we base our morality on what people say, pabago-bago yan. Yung mga bagay na dating mali, mamaya-maya tama na. Yung mga bagay na dating tama, maya-maya mali na. Mamaya, we'll further discuss that. Does that make sense? Yun yung reason ko kung bakit mas maganda na sundin mo. Ang mag-guide sa behaviors mo would be God's morality more than human ethics. Now, just to be fair, pag-usapan natin yung human ethics.
Okay? Although ito ang nare-recommend ko, morality, pag-usapan pa rin natin yung human ethics. Ano ba ang source ng tama at mali sa ethics? Ano sabi ko kanina? Mga tao. O ano ba ang track record ng tao? Ito ang tao. We are by nature, we are by spirit corrupt. The heart is deceitful above all things, sabi ni Jeremiah, and desperately sick, who can understand it? Desperately sick yung being ng tao. Kaya yung mga moral guides natin, ito yung mga sinasabi, follow your heart, listen to the voice within, follow your North Star, ipakita mo kung sino ka. Ewan ko kung ako lang ba to, no? Pero ako natatakot. Kapag ito yung in-apply natin, ito yung standard natin ng tama at mali, follow your heart, listen to the voice within, tapos deep inside, ganito pala tayo, we are desperately sick, nakakatakot. Dagdagan ko pa sa sinabi doon sa Colossians. Ano ra ang nature ng tao? Ang sabi dito, ano ra yung earthly nature natin? We are by nature sexually immoral. We are by nature impure. We are by nature lustful. Punong-puno tayo ng evil desires and greed. Shout out dyan sa mga humanistic psychologist. Pasensya na, no? Hindi ako Rogerian. Hindi ako naniniwala that human beings are good in nature. You know? In the supernatural perspective of psychology, we are like this. Hindi tayo okay as human beings spiritually. We are by nature evil. That's what the Bible says. Nagigets nyo? O ngayon, dito na ako natatakot. One of the scariest slides that I have. Ano mangyayari sa atin kung ibase natin yung batas natin, ibase natin yung moral compass natin sa ganitong nature ng tao? Desperately sick, impure, lustful, punong-puno ng evil desire. Tapos ito yung mga susundin natin, follow your heart, oh my goodness. For sure, yung mga pipiliin nating mga sagot sa mga moral questions, most likely mali. At yan ang mahirap. When we choose wrong choices in the morality level, may mga societal consequences yan. And I think that's one of the reasons kung bakit ang lipunan natin sa Pilipinas, in general, hindi okay. Because we are making a lot of choices in the moral level na mali. Like for instance, let me give you some examples, no? Should an unborn child live? That's a moral question. Ano kaya ang magiging sagot sa question na yan kung ito yung ibabase mo? Yung ganitong nature natin. Yan. Sensitive to, no? So, hindi na lang ako magsasalita dito. Baka may merong ma-offend. No? Pero, you're smart people here. Kung ito ang pinairal mo, ano ang magiging sagot sa moral question na yan? At kung ano man yon, kayo na bahala mag-determine. Kung ano man yon na isasagot dito, kung ito yung gamit, ano ang possible effects niya sa society? Generally good or generally bad? Siyempre, ako naiisip ko, kung ano yung sagot dito, at alam niyo naman kung ano yung sagot dito, no? It's not good for our society. Is it okay to have sex before marriage? Ano magiging sagot sa moral question na yan? Kung ito yung basihan mo, alam kong alam nyo. O, at kung ano man yung iniisip nyo na sagot dito, anong epekto nun sa society? Ano mga consequences nun? Ang nakikita ko, hindi maganda. Another question, should people be allowed to have sex with anyone or anything they want? Respect na lang natin lahat ng sexual preferences. I-respect mo yung sexual identity ng lahat ng tao. Just let them do what they want. Kapag yan yung question na gusto mong sagutin, tapos ito yung basis mo, that we are evil by nature, that our heart is desperately sick, ano ang sagot dyan? At ano ang effects niyan sa society natin, nakikita ko, mukhang hindi maganda. Should someone be allowed to change his or her sex? Ikaw ang magdedetermine kung male or female ka. Given this condition of the human heart, ano ang magiging sagot sa question na yan at ano ang potential effects niyan sa society? Nagigets niyo yung point ko dito. Now, unfortunately, between ethics and morality, sa popular culture natin ngayon, ano ang mas pinipiling basis ng mga tao to guide their thinking, their emotions, their actions? It's ethics. Yan yung pinipili natin, more than morality. Susundin ko kung anong sinasabi ng mga tao, ethics.
Yung sinasabi ni Lord, wala yan. Hindi inclusive si Lord. So ang nangyayari sa society natin, ang lakas-lakas ng ethics, ang baba ng morality. Pinapahina yung morality, pinapalakas yung ethics. At may consequence yan sa moral compass natin. Diba? Sabi ng isang author, i-zoom in natin, ang ganda kasi na sinabi niya, much of the world's moral compass is broken. The moral north reads south, and the moral south reads north. Oh my goodness, ang gulo niyan. Diba? Kaya tignan mo na lang yung society natin. Manood ka na lang ng balita araw-araw, 24 oras, TV Patrol, or kung anumang news channel dyan. Yan yung makikita mo. Yung mga bagay na tama, nagiging mali. Yung mga bagay na mali, nagiging tama, kaya gumugulo lalo yung society natin. Sounds familiar? Yan yung opening verse natin. Sabi ng Bible, woe to those who call evil good and good evil. When people choose their personal ethics more than God's morality. O, di ba? Konting exercise lang para mag-isip kayo. Mag-isip kayo ng mga bagay sa society natin na dati hindi okay, mali, culturally, pero ngayon tama na. Or dating okay, piniprescribe ng culture natin na gawin ng mga tao, pero ngayon, hindi na siya okay. Bigyan ko kayo ng shortlist, pero hindi na lang ako magsasalita dito para lang mag-guide yung mga isip nyo in doing this exercise. Diba? Issues like premarital sex, same-sex marriage, praying in schools, divorce, illegal drugs, at kung may mga maisip pa kayong iba. Does that make sense? Now, as we close, sir, parang pinapalabas mo pag ethics, mali. Pag morality, tama. Ganun ba yon? Hindi. Kasi meron din namang overlap. Everybody say overlap. Meron din namang overlap. May pagkakapareho din naman yung ethics and morality. Kumbaga sa Venn diagram, meron pa rin yung area where they agree. Morality, morally correct, ethically correct. Meron naman. Morally wrong, kinukonsider din naman na unethical. Merong ganun. Don't get me wrong, ha? Pero, because of the days, our days are becoming evil. Sinabi sa Bible yan. Patagal ng patagal, ang society natin, ang culture natin, pa-evil ng pa-evil, unti-unti nang nawawala yung overlap ng morality at ng ethics. Yung mga spiritual law, by the way, yung pala yung tawag ko doon, ha, yung area na nag-o-overlap yung morality at ethics, ito yung mga spiritual laws na unquestionable. Ito yung objective correct, objective wrong. Ito yung standard ni Lord, the spiritual laws, kaya nga siya law. Right? But as time goes by, as the days become more evil, nawawala yan, nag-iiba na yung morality and ethics. And in our society, people hate talking about morality, but loves talking about ethics. Diba? Kaya yung word ng moralista, negative yan eh. Huwag mo nga ako minomoralize. I don't talk about morals here. I talk about ethics. Yun. Kung may narinig kayong ganyang nagsasabi ng ganyang statement, yan yung nangyayari sa kanya. Nahihiwalay na niya yung morality at yung ethics to the point. Ako, ito hypothesis ko. To the point, darating yung panahon, wala nang morality. It's all about your personal ethics. Anong pinaniniwalaan ng grupo mong tama or mali, that's what matters. Kung tama sa'yo, mali para sa akin, let's just agree to disagree, let's just respect one another. Yun. Sounds familiar? Mukhang naririnig ko yan. Society natin, ang tawag nila dyan, inclusivity and diversity. Now, don't get me wrong, hindi ako anti-inclusivity and diversity. It's just that I think, kailangan i-review natin ano ang tamang usage ng inclusivity and diversity. And definitely, it's not like this. Let's just agree to disagree with certain moral questions. Kasi pag ang pinag-uusapan moral questions, merong black, merong white, merong right, merong wrong. Pero sa society natin ngayon, unti-unti nawawala yan. Wala nang black, wala nang white. Let's just be happy with the grace, the gray area. Let's just respect each other. Let's just respect each other's ethics. Yun yung sinasabi ko. If morality is not the same as ethics, anong implication yan? Bottom line, something can be ethically right, but morally wrong. Do you agree? Sabi ng mga tao na yung heart nila deprived, tama. Pero in the moral level, mali talaga. And we are not surprised.
Diba? Kasi nga ito, divine, ito, human. Malaki ang disparity ng divine at ng human. At ang human, deprived pa yung heart. Corrupt pa yung heart. No wonder, ang daming-daming times na ang human disagree with the divine. Nagigets nyo? Something can be ethically right, but morally wrong. Ito dapat yung nangyayari. Ito yung ideal. Ito yung meant to be before the fall of man. Yung sinasabi ni Lord na good and evil, i-translate mo yan sa human life, right and wrong. The good is in line with the right. Tumulong ka sa kapwa mo, nag-start ka ng institution dito that helps poor people. Sabi ni Lord, tumulong ka sa ibang tao, nag-start ka ng orphanage. Yan, dapat aligned. Sabi ni Lord, wag mong sirain yung katawan mo because that's a temple of the Holy Spirit. Hindi ka naninigarilyo. Wala kang mga bisyo. Dapat ganun, in line, aligned. Yung good nagiging right in the human world, yung evil nagiging wrong. Pero society natin ngayon, lason ang nangyayari. Baliktad na. Yung sinabi ni Lord na good, gagawing masama. Uy, wag kang mag-pray sa class. Baka may ma-offend. Paano kung hindi siya naniniwala kay Lord? E di napilitan siya mag-pray. E di hindi mo narespeto yung kanyang spiritual freedom. Nangyayari yan. Yung evil, right? Sinabi ni Lord, mali. Sa society, tama. Ito, sa tingin ko, ito yung mas marami. Ito yung mas obvious. Mga bagay na sinabi ni Lord na tama, pero sa society natin, mga sinabi ni Lord na mali, pero sa society natin, gagawing tama. Sounds familiar? Again, that's Isaiah. Woe to those who call evil good and good evil. Actually, pwede mo pang pwede mo pang dugtungan yan. Woe to those people who believe that something good is evil or something evil is good. 'Di ba? Kapag sinunod mo 'yan, ito yung naging basis ng ng behaviors mo. Nangolekta ka ng tama. Ginagawa mo yung mga bagay na tama na sa totoo lang mali. Nangolekta ka ng mga bagay na mali, sa totoo lang tama, diyan talaga gugulo ang buhay mo. O ngayon, you may ask me, anong kinalaman ng mga pinagsasabi mo, Sir Howard, sa psychology? Bakit para naging philosophy yung lecture mo ngayon? Malaki ang kinalaman nito. Hindi naman ako magdidiscuss dito ng walang kinalaman sa psychology because morality has something to do with mental health. In fact, we can test this framework. Yung mga researchers diyan, kaway-kaway. Pwede nyong gawan to ng paper. You have my permission. If we collect all the things I've said here, this is the framework that we're gonna form. Mangolekta ka ng evil behaviors na sinasabi ng society na okay lang. Okay? Evil behaviors na sinasabi ni Lord na evil, pero ang sinasabi ng society tama, mangolekta ka niyan, leads to negative outcomes in one's life that leads to poor quality of life. Babagsak ang well-being. Kaya nadidepress. Kaya tumataas ang level of anxiety. Kaya nagiging anorexic. Kaya kung ano-anong diagnosis sa DSM-5 ang lumalabas. Bakit? Ano ang origin? Nangongolekta ka ng evil behaviors na akala mo tama. O you want me to be more specific? Let me give you one. Premarital sex. Paulit-ulit yan. In God's word, we need to keep the marriage bed holy. Diba? Flee from sexual immorality. Masama. Pero society natin, iba ang treatment sa sex. Basta nagmamahalan kayo, basta in the context of love, okay lang yan. Basta walang na-offend, pareho naman kayong payag, okay lang yan. Pero we don't see this framework. Diba? Because of premarital sex, tumataas ang teen pregnancy. And they're related. Maybe not causal, but they're highly related. Ang dami nating studies dyan. Right? And then, this teenage pregnancy, the literature suggests, basahin nyo lang yung literature on teenage pregnancy, ang dami mga negative psychological effects niyan. High levels of anxiety, depression, so on and so forth. Basahin nyo na lang. Yan yung magandang example dito. Ito yung sinasabi ng society na tama. Sa totoo lang, sabi ni Lord, mali. Kaya lang, naniwala ka sa society, so itong ginawa mo. So, nangyari sa ito ngayon yung outcome mo. And no wonder, ang Pilipinas, isa sa mga countries na ang tataas ng mga teenage pregnancy. And we are suffering the consequences. At meron tayong mga papers to support that. Di ba? Dahil mataas ang level of teenage pregnancy sa Pilipinas,
Ang isa pang outcome niyan would be the following. Kaya maraming mga kabataan ngayon, maraming may mental health concern. That's why we see these numbers. Nag-iisip ng kung ano-anong mga ideas, such as harming the self, killing the self, yan. Dumadami yan, pataas ang pataas, whether male or female, or in the health dimension, physical health dimension, we are experiencing these increases in numbers. Basahin nyo lang kung ano yung table na yan. No? Tumataas yung mga tao, number of people na nagkakaroon ng mga sakit. Mga negative life outcomes that can impair, that can compromise psychological outcomes. Nagigets nyo? Kaya going back to that framework, ang sarap ipwesto nito dito yung sinabi ni Isaiah, when you consider good evil or evil good. At bakit nangyayari to? Kasi ang sinusunod mo ethics. Human ethics more than God's morals. Dumadami yung negative life outcomes mo, kaya nagkakapalpak-palpak yung nangyayari sa'yo, that compromises your mental health. And again, this is a very testable framework that researchers can choose to study this. Again, kung may oras lang ako, talagang gagawin ko to Tapos, ile-lecture ko sa inyo kung ano yung findings ko. So again, in closing, ito yung sinasabi ko kanina, hindi porket dapat ethically right. Sabi nila okay ibig sabihin tama. Morally right. No. In fact, there are many cases, sinasabi ng mga tao ethically right, pero sa totoo lang, it's morally wrong. And the reverse is true. Hindi porket hindi dapat unethical, ibig sabihin mali, morally wrong. Kasi marami rin pinagbabawal yung society natin na gawin natin, pero sa totoo lang, dapat talaga natin ginagawa. Kasi yun yung sabi ni Lord na tama. Kayo na lang bahala mag-isip ng mga examples na yan. Alright? So yun lang yung quote-unquote maikli kong lecture sa topic na Supernatural Psychology of Morality and Ethics. Kung meron kayong mga questions, reactions, I'm sure marami yan. Especially violent reactions, marami na namang galit sa akin. Pero okay lang, hindi na baling magalit kayo sa akin. Basta, na-share ko sa inyo yung totoo. Diba? Anyway, Sir Howard here. Until the next lecture, God bless everyone. Bye-bye.